po ba na for the first time ay nag-iisa kayo? Nag-iisa kayo sa paglalakbay nyo? Nag-iisa kayo na iniwanan sa bahay nyo? O nag-iisa kayo na ipagawa yung isang bagay na may kinalalaman sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, o sa anumang bagay na responsibilidad mo? Ano po ang inyong naramdaman? Di ba parang nakakaba, di ba? Parang nakakatakot, di ba? Parang may konting parang may discouragement ng konti. Why? Kasi nga walang nagli-lift up sa'yo, di ba? Walang nagbibigay ng lakas sa'yo, walang nagbibigay sa'yo ng encouragement, walang nagpupush sa'yo, nag-cheer sa'yo. Mahirap po ang maging mag-isa. Tama po ba? Madali na po ba yon? Mahirap yon, di ba? Ang maging mag-isa. Kasi ang katotohanan, ang ating Panginoong Diyos, nilikha niya tayo na dapat ay meron tayong kasama. Kaya nga pag pinag-aralan nyo ang Genesis chapter 2, makikita natin na sabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. So ano ginawa niya? Ang ginawa niya, yung mga hayop, isa-isa niya na inilapit kay Adan, pero walang umangkop. Di ba? Walang umangkop sa kanya. And yung pinakahuling ginawa niya ay nag-create siya ng Eva na galing sa kanyang tadyang at ibinigay kay Adan upang maging isa sila, at ang tawag doon ay aangkop sa lahat ng pangangailangan ni Adan at ganun din si Eva. So sa madalit salita, mahirap pong mabuhay nang nabubuhay ka sa sarili mo lamang. Dinisenyo ng Diyos na ang tao ay mabuhay nang meron siyang pakikipag-fellowship saan? Sa family niya, sa husband niya or sa wife niya, sa mga anak niya, o sa sino mang tao, nakadesign ang tao sa pakikipag-fellowship, sa pakikipag-ugnayan. In the same way, sa ating buhay spiritual, hindi ho tayo magkakapagpatuloy sa ating pananampalataya, paglilingkod, kung wala ho tayong tinatawag na pakikipagkaisa sa isang kalipunan ng mananampalataya. Kailangan maintindihan natin sa ating mga sarili na tayo ay dinisenyo ng Diyos after nating masave na magkaroon tayo ng pakikipag-fellowship, pakikipag-ugnayan sa church ng ating Panginoong Hesukristo. So sa ngayong umaga, nais ko na hilingin na buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa ating sinisiris, chapter by chapter, sa Mangangaral o Ecclesiastes chapter 4, verse 9 hanggang verse 12. Once again, Mangangaral o Ecclesiastes, kabanatang 4, ang mga talata ay 9 hanggang 12. Now, ganito ang sabi ng Word of God through King Solomon. Ang sabi rito sa verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Verse 12. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Now, ang ating title sa pag-aaral ngayon, pagkakaisa ng mananampalataya, tagumpay ng iglesia. Once again, pagkakaisa ng mananampalataya, tagumpay ng iglesia. Sa wikang English, unity of believers, victory of the church. Once again, unity of believers, victory of the church. Now, tingnan natin kung bakit naisulat ito ni Haring Solomon. Sa panahon ni Haring Solomon, ay nakita niya na laganap ang lakas ng kasamaan at kasalanan. Nakita niya yon. Why? Sinasabi sa chapter 3, verse 16 ay ganito. Ang sabi niya sa verse 16, nakita ko rin sa ibabaw ng lupa na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran ng kasamaan. So there is a wickedness sa panahon
ni Haring Solomon. Tingnan natin ang chapter 4 verse 1. Ang sabi ng chapter 4 verse 1, nakita ko ang kawalan ng katarungan sa daigdig. Papapansin natin, ang sabi niya, walang katarungan sa daigdig. There are oppression sa panahon ni Haring Solomon. Sabi ng chapter 4 verse 4 ay ganito. Sabi ng verse 4, nakita ko rin ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. There is a worldly competition sa kanilang mga place of work. Nakita natin yon o sa anumang bagay na larangan. Pagdating ng chapter 4 verse 8, makikita natin sa bandang dulo, walang kasiyahan ang tao. Walang kasiyahan ang tao. There is no contentment sa buhay ng tao. Now mga kapatid, kung inyong makikita, ang sabi ni Haring Solomon, nakita ko. Puro salita niya, nakita ko. So in other words, si Haring Solomon ay observer. Napansin niyo? Observer siya. Sa katunayan, hindi lang siya basta observer, kundi in-experience niya ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Nakita natin sa kanyang pag-aaral, sa ating pag-aaral na mapaka-powerful ni King Solomon dahil he is a king. Nakita natin kung gaano siya kayaman when it comes to his possession ng mga material na bagay sa kanya, napakadami. Ginto, pilak, lahat, everything na meron siya. Kahit sa mga palasyo, sa kanyang pagkakaroon ng kapangyarihan, mga soldiers, mga waifon, ang dami niya. At nakita din natin na si Haring Solomon, kapag pinag-aralan natin, yung masasarap na pagkain, masasarap na inumin, nasa kanya lahat. Mga garden na kinaiinggitan ng mga kapwa niya hari sa panahon niya ay nasa kanya ang pinakamagaganda. Kahit na sa pleasure ng kanyang laman ay marami siyang asawa, marami siyang concubine sa kanyang buhay. Sabi niya, wala siyang ginusto na hindi niya nakuha. Napaka makapangyarihan sa panahon ni Haring Solomon. Pero sabi niya, nakita ko. Hindi lang niya basta sinabing nakita ko, na-experience ko ang lahat ng bagay ito. Now, bakit kailangan nating maintindihan na itong binanggit ko kanina na sa panahon ni Solomon ay nakita niya itong mga bagay na ito? Well, mga kapatid, si Haring Solomon, nakita niya na ang pamumuhay na nag-iisa para sa iyong sarili na hindi mo iniisip na dapat na mabuhay o mamuhay ka ayon sa kalooban itinakda ng Diyos ay isang napaka-mapanganib na pamumuhay. So sinasabi ni Solomon, kung mamumuhay ka nang wala kang pagkakaroon ng tinatawag na submission sa ating Panginoong Diyos at namumuhay ka sa sarili mo lamang, nasa isang panganib na kalagayan ka. Kaya nga, in-expound ni Haring Solomon doon sa chapter 3, verse 1. Ang sabi niya, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Sabi ng verse 10 ay ganito, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Ang sabi po niya sa verse 14, alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala ding dapat bawasin. Ano ang ibig sabihin nito? So sinasabi ni Solomon ngayon, kung hindi niya malalakaran itong mga plano at kalooban ng Diyos, at magre-rely siya sa kanyang sarili, dahil makapangyarihan siya, hari siya, magkakaroon ng pinakamapanganib na pangyayari sa kanyang buhay. Now, yung pamumuhay na hiwalay sa Diyos dahil namumuhay si Solomon ng pamumuhay na sa kanya sarili lamang. Mga kapatid, ang ganitong uri ng pamumuhay ayon sa chapter 4 verse 8 ay walang kabuluhan. Tingnan nyo, chapter 4 verse 8. Ang sabi ron, ng chapter 4 verse 8, ng ikalawang bahagi, ito man ay walang kabuluhan at malaking pahirap ng tao sa kanyang sarili. Just imagine, sinabi niya, ito man ay walang kabuluhan. At ang sinasabi niya ngayon dito, ito ay pahirap ng tao sa kanyang sarili. So kung mamumuhay ka with yourself, sa sarili mo lamang, nagiging paghihirap ito sa iyong sarili.
So ngayon, tingnan natin. Ang sitwasyon na ito ay nangyayari sa mga maraming tao at sa mga mananampalataya ngayon na hindi po libre na matukso sa ganitong uri ng buhay. Yung pagkakaroon ng self-centeredness living natin, na ako yung masusunod, namumuhay ako kung ano yung nakakasaya sa akin, yun yung gagawin ko. Ito po ay isang principle na pinakikita sa atin ngayon dito. That's why kailangan natin ng isang komunidad at isang fellowship ng mga mananampalataya na magbibigay sa atin ng encouragement, magbibigay sa atin ng mga hamon, mga pagpoprotect sa atin bilang mga mananampalataya. Kailangan natin ng samahan, kailangan natin ng mga fellowship ng mananampalataya. You need church. Kailangan mo ng church na katulad ng ganito. Na kung saan, isang church na ikaw ay nabibilang, nakikiisa at gumagawa sa mga pagsunod sa mga aral ni Kristo upang hindi tayo mahulog saan? Sa kasalanan o panghinaan ng loob sa iyong buhay. Well, sabi nga po ng Romans chapter 14 verse 7 to 8 ay ganito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Buhay man po tayo o patay, saan tayo dapat yung concept ng mind natin? Para sa Panginoon. So kung tayo ay para sa Panginoon, dapat naiisip natin na tayo ay para sa church. Na tayo ay para sa kapwa nating mananampalataya. Dapat na ang buhay natin ito ay para sa ating Panginoon. Mga kapatid, this is my transition. Kung ang buhay mo o ikaw ay para sa Panginoon, sa mabuhay o sa mamatay, ang question is, paano ka magiging bahagi ng pagkakaisa at pagtatagumpay ng ating iglesia? I tell you the truth na ang pinakamahalagang institusyon sa mundong ito ay walang iba kundi ang church ng ating Panginoong Diyos. So many times na naririnig niyo sa akin, everything na institusyon sa mundong ito is temporal. Ang maraming institusyon sa mundong ito ay hindi nag-aakay sa atin, saan? Patungo sa kailangan ng tao, yon ay ang eternal na buhay na walang hanggan. Kung nag-aaral ka sa isang institusyon na pangkarunungan o pagsasanay, ito ay temporal sa iyong buhay. Kung ikaw ay nasa isang work, this is a temporal. Lahat ng nasa mundong ito ay temporal lamang. Subalit, paano ka magiging bahagi ng pagkakaisa at pagtatagumpay ng ating iglesia? Titingnan lang po natin ngayon ay ang verse 10 to 11, by knowing that every Christian needs to fellowship with like-minded brethren. Once again, by knowing that every Christian needs to fellowship with like-minded brethren. So sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagkaalam mo na ang bawat Kristiyano ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa katulad niyang may isipan sa mga kapatiran. So, very important to highlight the word like-minded brethren. Why like-minded brethren? Bakit kailangang iisang kaisipan ninyo ng kapatiran mo ng church na iyong kinasasamahan? Dahil alam natin, same feather flock together. Amen po ba? Kahit na sa pag-aaral natin sa ating tinatawag na relationship, kung sino yung kasama mo, makaka-influence sa iyo yun. Amen po ba? Hindi mo nalalaman na little by little, nai-influensyahan ka ng community o mga kasama mo, yung atmosphere ng way of living sa pamumuhay nila, nai-influence yung buhay natin. So ito yung sinasabi ngayon ni Haring Solomon sa verses 10 to 11. Now, kung gusto niyo po, tingnan natin yung sinasabi ng verses 10 to 11 ng mga ngaral o Ecclesiastes chapter 4. Once again, Ecclesiastes chapter 4, verses 10 to 11. Now listen in verse 10.
Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung mag-isa siya? You see? Sabi ni Haring Solomon ay ito. Let me explain with you the word fellowship. Muna, bago natin tingnan. Of course, verses 10 to 11 is talk about relational and fellowship. Ito ay tumutukoy sa relasyon, ito ay tumutukoy sa paikipag-fellowship, o paikipag-ugnayan natin, o paikipag-halubilo natin sa kapwa nating kaisang mananampalataya. Now, let me explain with you the word fellowship. Fellowship means, and I quote, participative sharing and mutual encouragement. Ulitin ko, participative sharing and mutual encouragement toward Christ. Sa Tagalog, ito po ay nagsasabi sa atin na pakikisalamuha, paikipag-participate mo, paikisalamuha mo, paikisama mo sa ugnayan sa isang mutual. Yung meron kayong isang, yung mutual, sa nagkakaunawaan kayo na nagpapalakasan patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Tama yun, yung mutual, meron kayong unawaan. So yun ang ibig sabihin ng salitang fellowship. Why? Because verse 10 and 11 is talk about our fellowship. Fellowship in what? Fellowship in one another. Yun yung pinapakita ni Haring Solomon dito. Kaya nga ito ay isang participative, sharing, and mutual encouragement toward Christ. Now, ito yung nangyari sa early church ng ating Panginoon. As may cross-reference, bago ko i-explain itong verse 10 to 11. Sa Acts chapter 1, verse 14, alam natin na pinapakita roon ng early church, nung bago dumating ang Holy Spirit sa kanila as a fulfillment of Christ's promise, ang sabi ng Acts chapter 1, verse 14 ay ganito. Now listen. Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Nakita nyo, lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Ano ibig sabihin nito? Merong fellowship. Palagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Sa chapter 2, verse 42, ang sabi ho doon, sa verse 42 ay ganito. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Pagsasama-sama bilang magkakapatid. Now, ang sabing gano'n ng verse 46 ng chapter 2 ay ganito. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Tapos ang sabi ron, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Now, if you want to see, in the book of Acts, ito ay isang pasimula lang ng pagpapakita ni Lucas nang isulat niya itong book of Acts. Na upang ang isang mananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na maturity ng paglago sa kanyang pananampalataya upang makapagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos, upang magkaroon ng proteksyon sa kanyang pananampalataya. Nakikita natin yung practice sa early church of Jerusalem ay meron po silang fellowship o pagsasama-sama. Amen po ba? Now, in the book of Hebrews chapter 10 verse 25, na alam nating lahat, ang sabi ng author, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Ano kasunod? Upang palakasin ang loob ng bawat isa. Lalo nang nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So ano ibig sabihin palakasin ang loob ng bawat isa? Well, the purpose of our fellowship ay totoo na toward Christ. Dinadala natin ang ating sarili para kay Kristo. Now, ano yung punto natin dito? Now, pinapakita rito yung kaisipan na like-minded brethren. Like-minded brethren, ibig sabihin,
yung fellowship natin dito, meron tayong iisang kaisipan. Meron tayong iisang kaisipan. Ano ibig sabihin nito? Yung iisang kaisipan na ito, you have the same God, the same gospel, the same teaching, the same mission, as well as sacrament and church order. Di ba? Pag magkakaibigan kayo, sasabihin nyo, meron kayong pinag-uusapan, ang unang sasabihin natin, may kanya-kanya kayong suggestion. Kuwari, pupunta kayo sa isang lugar para mamasyal. Saan ba tayo pupunta? Ang sabi ng isa, gusto ko sa Batik. Yung isa naman, sasabihin saan? Ay, doon ako saan ba to? Sa ibang lugar, di ba? Sa Villamonte, o kaya sa iba naman, doon tayo sa Gawidon. Nagkakaroon ng iba't ibang kaisipan. Pero of course, alam natin, hindi pwedeng mangyari yun unless na lahat na yun ay puntahan nyo. So if you have one destination, nagkakaisa kayo, yung isip nyo saan kayo pupunta. So ang pinapakita ngayon dito, the word like-minded, ang ibig sabihin, iisa yung kaisipan ninyo. Kaya nga pagka ang nagsama, believer o unbeliever, may problema na po sa kaisipan nyo. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Kapag ang kasama mo unbeliever, ikaw believer ka, mananampalataya ka ni Kristo, siya hindi mananampalataya, magkaiba na kayo agad ng isipan. Tama po ba? Siguro mga experience yun na yan, mga experience natin. So ang pinapakita ngayon dito, mga kapatid, like-minded brethren. Ibig sabihin, sa ating church, nandito tayo sa ating church, bakit tayo magkakasama? Dahil meron tayong iisang kaisipan. Ano yung kaisipan natin? You are not here dahil sa iba pang mga reason. Nandito tayo because of Christ. Amen po ba? Nandito tayo dahil kay Kristo. Now, in addition, your membership sa pakikipag-fellowship natin sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa church, ito po ay napakahalaga. Bakit siya mahalaga? Ang sabi ng 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ay iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. We are one body. Amen po ba? We are one body. In other words, kapag pinag-usapan yung tinatawag na fellowship with like-minded brethren, ang pinaka-safe na fellowship na gustong ipakita rito sa ating pag-aaral ay yung merong magiging kapakinabangan at impact sa ating mga buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa darating pang mga panahon ng ating mga buhay. Kundi may kinalalaman, saan? Sa kabilang buhay, magkatapos nating mawala sa mundong ito. Yung mga club na sinasalihan natin, tama po ba? Yung mga iba na may fraternity sinasamahan, yung ibang may mga sinasamahan na grupo na ganito, lahat ng ito ay para dito lang sa lupa. Amen po ba? Magkakaiba kayo. Pero ang church ay merong itong pakinabang, meron itong magiging influensya sa atin at assurance sa atin, hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa kabilang buhay natin. At ito ay walang iba, kundi yung eternal life because of Jesus Christ. Letter A. Fellowshipping with Christ and His Word through our church will sustain your spiritual health and strength. Pinapakita rito na ang ating pakikipag-fellowship kay Kristo sa Kanyang salita sa pamamagitan ng ating iglesia ay nagsusustina sa iyo paglagong spiritual at kalakasan. Without church, I tell you the truth, hindi ka mag-growth, hindi ka lalakas, hindi ka lalago sa pananampalataya. Sino rito buong isang buwan ay hindi nakipagkwentuhan sa kanyang kaibigan o naghahanap ng makakakwentuhan dahil kailangan niya ng encouragement? Di ba lahat naman tayo? Kaya nga, yung nauso yung marites eh. Kasi pagka may kamaritesan ka, nai-encourage ka na, nalilibang ka. Yun nga lang, iba yung pinag-uusapan nyo. Pero ang pinapakita ngayon dito, yung church na meron tayo, siya ang ginagamit ng ating Panginoong Diyos
sa pamamagitan ng salita at ni Kristo upang masustain ang ating spiritual na kalusugan at kalakasan sa ating pananampalataya kay Kristo. Yan yung gustong ipakita ng verse 10 to 11. Pansinin natin. Christian who falls alone has no one to help him up. Kapag ang Kristiyano, nag-iisa siya, nahulog siya, walang tutulong sa kanya upang ayahon siya. A Christian who lies alone may not be able to keep warm for very long. Ang isang tao na nanlalamig, kapag walang kasama, walang nagpapainit sa kanya. Yan yung gusto ipakita ni Apostol, ni Haring Solomon dito. Ang pinapakita ni Haring Solomon dito, mga kapatid, ay ganito. The false or cold is figurative or metaphor. Now, balik tayo doon sa Mangangaral chapter 4. Di ba sinabi doon sa verse 10, kapag nabuwal? Sa verse 10. Now, tingnan niyo po. Ang sabi ng Mangangaral o Ecclesiastes chapter 4, verse 10, kapag nabuwal ang isa. Kapag nabuwal ang isa. Sa verse 11, kung malamig ang panahon. You see? These adjectives ay nagpapakita na kapag ang isang Kristiyano ay patuloy na nabubuhay dito sa mundo, may tendency na na mabuwal siya. May tendency na makaranas siya ng panglalamig. Di ba ngayon, kalamig ngayon, di ba? Kalamig, hinihika nga yung iba eh. Honestly, ilang araw na rin po ako na parang inaasma, kaya lagi akong seen to our study that there are spiritual meaning. May spiritual meaning po ang panlalamig at yung tinatawag na pagkabuwal. But let us study first the context why King Solomon stated these two words. Bakit ba sinabi ni Haring Solomon ito? Now, this is the context in verse 10. So, verse 10 ay ganito. It's talk about when one travel, kapag ang isa ay naglalakbay, tapos siya ay nahulog sa malalim, ito ay nangangahulugan na tiyak yung kanyang kamatayan. Sa panahon po kasi nila, ang paglalakbay nila ay by walking or by foot. Naglalakad po sila. Okay? Sigurado mamamatay sila. Saan? Kasi pwedeng magkaroon sila ng, ma-expose sila sa, kapag nando sila, wala silang pagkain, mainit, malamig. Kung wala sa'yo kukuha doon sa pagkahulog mo doon, pwede kang na-injury ka, nasaktan ka. Kung wala kang kasama, walang mag-aahon at tutulong sa'yo. Tama po ba? Kung naglalakbay ka, wala kang kasama. Nakasakay ka sa bus, di ba? Wala kang kasama, hinong-hino ka na. Di ba, madalas nahihilo ka, suka ka ng suka, lahat nararanasan mo kapag hindi ka sanay sa paglalakbay, wala kang kasama. Buti na buti kung tutulungan ka ng katabi mo. Pero pinapakita ngayon dito, sa context na ito, sa kanila kasi, yung paglalakbay very dangerous. Kaya nga, di ba, halimbawa, Awit chapter 121, sa gawing bundok tumingin ako. Saan manggagaling ang aking tulong? Alam nyo, yung mga salamista ron, pupunta sila sa Jerusalem, pero yung dadaanan nila, puro bundok. Ilang bundok yung dadaanan nila? Galing sila sa meses. Ang problema, by traveling ang paglalakbay nila. Sa lahat ng dadaanan nila, may mga taong masasama na dadaanan nila. May mga hayop na mga dadaanan sila. Kung nag-iisa ka lang, mapakahirap po nun, di ba? So, ganun yung konteksto kung bakit sinasabi ni Haring Solomon, yung verse 10. Kapag ikaw ay nabuwal, na nag-iisa ka, walang tutulong sa'yo. Tapos pagdating ng verse 11, ginamit niya ngayon dito yung pagtulog. So, pakinggan nyo, sleeping alone could not keep travelers warm on cold nights in ancient Israel. Kapag naglalakbay ka lang na nag-iisa, walang magbibigay sa iyo ng init. Bakit? Kapag kagabi, doon sa sinaunang panahon ng Israel, bakit malamig po? Kapag naglalakbay ka ng malamig, wala kang, sinasabi ni Haring Solomon,
manlalamig ka, wala mang init na mararamdaman. So tuloy ko, which is why those on a journey often lay side by side at night. Gusto nila marami silang magkakasama. Bakit? Kapag natutulog sila, magkakatabi sila. Lay side by side. Ibig sabihin, magkakatabi silang natutulog. Pag kasi, kumare, pansinin nyo, kumare, eto aircon. Sinagad ko lahat yung aircon neto. 5 lang tayo rito. Ano yung mangyayari sa atin? Giginawin po tayo. Pero kung puno po ito, giginawin ka pa ba? Hindi na. Bakit? Ina-absorb ng katawan yung lamig. So in the same way, ganun din sila kahit di sila magkakaakbay, hindi sila magkakaakap. Pag magkakatabi sila, nakasara yung pinto nila, yung lamig na nakakapasok, ina-absorb ng madami. Kung nag-iisa ka, absorb mo lahat yung lamig. Tama po ba? So ganun yung nangyayari sa kanila. Kaya pinapakita ngayon dito, in verse 11 also, possible be a reference to the marriage bed. Kaya nga pagdating na ng verse 11, ang sabi rito, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Ang tinutukoy naman ngayon dito ay ito. Even in verse, verse 10, it is possible be a reference to the marriage bed. A man and woman are warmer if they are married and lie together than if they are single and sleep alone. Kaya nga yung mag-asawa, di ba? Sasabihin ng isa, mahal, giniginawa ko. Naalala ko si Timothy, nung nagkasakit yan, chicken pox, bulutong. Lagi siyang giniginaw. Ala ng ventilador, dilagyan ko na ng tatlong kumot, ang kapal na nung isa, papa, giniginawa ko, sabi nga. So, ang ginawa ko, kiniskis ko na sa ilalim ng talampakan niya ng asin. Kiniskis para giniginaw pa rin siya. Wala akong naisip kundi may nakabalabal, ang ginawa, inaakap kong ganon. Later on, banda muli, nawala yung parang mas uminit ng konti, di ba? So, parang sinasabi natin dito, pinapakita dito, mamaya spiritual yung pag-uusapan natin dito, hindi po ito basta sinasabi ko lang. Ang ibig sabihin po nito, sa mag-asawa,
sila ay ano ba? Magkaakap, may ano sila, parang nawawarm sila sa bawat isa. Hanggang doon na lang, iba na yung magiging punto ko ngayon dito. Ang punto ko ngayon dito ay ito. Pinasabi ngayon dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, sa spiritual na aspeto natin, dahil kahit saan ko tingnan na komentary, ang tinutukoy nila rito ay church. Church. Ang bawat mananampalataya sa atin dito, habang nabubuhay tayo dito, ay meron tayong posibleng daanan. Amen po ba? It is the reason why you are commanded by God's word to be a member of Christ Church. Bakit po? Mga kapatid, it is possible to fall us into the temptation. Amen po ba? Pwede ho tayong mahulog, pwede ho tayong mapagod, pwede ho tayong ma-discourage sa ating mga buhay. At pangalawa, pwedeng manlamig tayo sa ating pananampalataya. Mga kapatid, you as a Christian is a pilgrimage of this world. Your church is the guiding light because of Christ and His word that rule to us. Christ's word and His church lift you up when you are down or fall. Kapag mahalaga sa atin ang spiritual na aspeto ng buhay natin, amen po ba? Mahalaga sa atin na mayroong tayong church na nagli-lead at nagko-correct sa atin at nagbibigay ng liwanag sa atin. Napansin niyo po ba yung sinabi ni Haring Solomon sa verse 10? Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ano ba yung ibig sabihin dito na nabuwal, na fall? Ito yung may dinaanan ka na pagsubok sa iyong buhay na hindi mo nakayanan and then suddenly nahulog ka, nag-fall ka. Nakuha niyo yung punto natin ngayon dito, na-fall ka. Ngayon, ang problema dito, kapag nahulog tayo sa kasalanan, ano yung iniisip natin? Miserable yung dating natin di ba? Tingin natin sa sarili natin na parang nakagawa ako ng mali. Ngayon, kapag sinarili mo ito na nagawa mong mali na ito, ano yung tendency na pwedeng mangyari sa'yo? Di ba pag inisip mo ng inisip, nakaka-depress. Tama po ba? Kaya nga, ito nga di ba kapag ka may kasalanang ginawa, tapos hindi mo ito na-share sa isang kasama mo, sa isang kapatiran mo sa loob ng church, ano yung nangyayari sa'yo? Parang ang bigat ng pakiramdam mo. Until such time na meron kang sinabihan, tapos doon ka na-release kasi nakatanggap ka ng mga payo niya sa iyo. Ngayon, sa buhay Kristiyano natin, sa ayon sa gusto natin, marami sa atin dito privately nahulog na. Siyempre, walang nakakita. Ikaw lang yon, dalawa lang kayo, hulog kayo. Tama po ba? Pero may kasalanan, publicly, nahuhulog, nakikita. So, there are sin of private and sin of public na nakikita. So ngayon, ang pinakagusto ng Panginoong Diyos, bakit ka nilagay sa loob ng church, ay upang mayroong
tao na maglilift up sa'yo sa panahon na dumating yung ganung bagay. Amen po ba? Now, sinabi ngayon ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 1 to 2 ay ganito. Please open your Bible in Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2, ganito ang sabi niya. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So kung meron pong nahulog sa kasalanan sa church natin, hindi naman agad sasabihin natin na, sige, wala ka na, alis ka na sa church namin. Hindi ho ganun eh. Kung mapapansin nyo, ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasa, Paul, saan? Sa kasalanan. Ang sabi rito, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So may magtutuwid talaga. Tama po ba? Kung mayroong nahulog sa kasalanan, dahil meron kang kasama na mananampalataya, meron kang church na pinagpa-participatan mo o minememberan mo, ano gusto mo? May mag-tweet sa'yo o hayaan ka na lang? Tama po ba? Siyempre kahit sa family, kapag nakagawa ng mali ang member ng isang pamilya, ano yung ginagawa ng parents? Sige, gawin mo pa yan. Ganun ba? Hindi. Tinutwid. Merong discipline. Merong pag-encourage sa kanya. Merong pagsasabi sa kanya ng positive, negative, ng pros and cons na ginagawa niya na dapat niyang ma-overcome, na dapat niyang mapagtagumpayan. So, yun yung gustong ipakita rito ni Apostle Paul. In the same way, the principle of Ecclesiastes chapter 4, verse 10 is talk about us. Hindi lamang po ito sa isang practical na pag wala kang kasama, nahulog ka, walang tutulong sa'yo. Ito din ay tumutukoy, saan? Sa ating pagiging isang Kristiyano na pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Na kapag dumating yung time na nanghihina tayo, may nagawa tayong mali, nahulog tayo sa kasalanan, mayroong church, mayroong leader na nagli-lift up sa atin upang ipakita sa atin ang mga pros and cons na ginawa natin na ang pinaka-purpose ay i-discipline tayo ng may pagmamahal to restore you sa pananampalataya kay Kristo. Kaya maliwanag ang sabi ni Paul. Mga kapatid, kung may mahulog sa inyo na pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang mag-tweet sa Kanya, gawin ninyo ito ng buong hinahon. Hinahon. Meron na ba ritong nahulog sa kasalanan na pinagalitan ko? Wala po. Meron akong mga kinukumpronta rin dito na kapag kinausap ko, Brad, sister, ito yung naging resulta eh. Ano dapat natin gawin? Kaya magpatuloy ka lang. I-correct mo yung mali mo, magpatuloy ka. Ito yung magiging consequence na. Why? Kahit ako naman nagkakamali ako eh, di ba? And God disciplined me also. So, ganun din tayo lahat dito. So, ang sinasabi ngayon dito, gawin niyo ito ng buong hinahon at ng may pag-iingat. So, nakikita nyo? So, yun yung pinapakita rito. Hindi ho tayo pwedeng mabuhay na isang Kristiyano na wala ho tayong accountability sa church o accountable sa spiritual life natin. Alam nyo, one of the accountable sa spiritual life natin dito is stated in Hebrew chapter 13. Ang sabi ng Hebrew 13:17, bagamat hindi na ito kasama, ang sabi rito, na naalala ko lang, ang sabi ng Hebrew 13:17 dito, yung mga nasa leader ng church, may pananagutan. Ang sabi rito, sa verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at pagbibigay sila sulit sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mahahapis at hindi sila makabubuti sa iso. So, ito'y pinapakita sa atin ngayon dito. Even in the book of Matthew chapter 17, kapag nahulog sa kasalanan, kayong dalawa'y mag-usap. Tama po ba? Ngayon, kung hindi mo pa siya nakuha, ano sabi? Magsama ka ng dalawa, magiging tatlo na kayo.
Ngayon, kung hindi pa rin, sabihin mo sa church. Kapag sinabi sa church na ayos, okay na. Pero kung hindi na ayos ang sabing ganon, hindi na siya nagsasabit sa Word of God, sabing ganon, ituring mo siyang hentil o alisin nyo sa church. And that is the language of Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 6 yata yun. Sabing ganon, ibigay nyo kay Satanas yung pakiginamit di ba? Sabing ganon. So, mga kapatid, ang pinapakita ngayon sa atin dito ni Haring Solomon, simple lang, you as a Christian is a pilgrimage of this world. Your church is the guiding light because of Christ and His Word that rule to us. Christ's Word and His church lift you up when you are down and fall. Amen po ba? So, kailangan mo ng church. Amen. So, dito po sa church, no condemnation, di naman tayo kinukondina di ba? Ikaw na may mananagot kay Lord kung nakagawa ka ng pagkakamali Ang ginagawa lang ng church, sinasabi sa iyo yung katotohanan, kung nag-repent ka, praise God. Kung kailangan kang tulungan para matanggap mo yung pagkakamali mo, gagawin. Pero kung ayaw mo na, aalis ka sa church, we have no responsibility sa spiritual na aspeto ng buhay mo. So nakita natin, that is the implication. Yung Paul, yung pagkahulog. Secondly, ang sabi ron, as a pilgrimage of this world, we as a Christian have problem of trials and give us cold feeling to our Christian life. Amen po ba? Minsan nalalamig din tayo Hindi po ba kayo nalalamig? Ayaw nyo lang sabihin minsan nalalamig kayo. Tama po ba? Sa akin wala nagtatanong Pastor, kumusta ka na? Nalalamig ka ba? Maraming pagkakataon na na-overcome ko ito by reading Word of God, by prayer, fellowship to fellow pastor, sa mga nakakausap kong iba. Pero dumarating yung time na meron lamig na nararamdaman. Di ba? Dahil why? Because of the nature ng ministry ko. Kailangan ko ng kausap ka, kailangan ko ng ka-fellowship. Alam niyo po, ganun din po kayo. Kung tayo ay hindi magpapahalaga, saan? Sa mga bagay na spiritual, may time po na mararamdaman mo ang panlalamig. Di ba sabi ng ni Solomon? Yung paglalamig, sabi ron sa verse 11? Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi ng higaan upang parehong mainitan. Kung saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya. So ano ibig sabihin nito? Kailangan natin ng init saan? Sa ating mga kapatiran. Kailangan natin ng init sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng init sa ating nagbumula sa ating Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu. Kailangan natin ng init saan? Sa ating pananampalataya. So ano ibig sabihin nito? Meron bang nangyari na nanlamig? Sa banal na kasulatan, dahil nanlamig, hindi na niya ngayon mahal ang Diyos. Dahil nanlamig, ayaw na niyang maglingkod sa Panginoon. Dahil nanlamig, wala na siyang parang spiritual na init sa paglilingkod sa Diyos. Now, sabi ho ng Pahayag chapter 2, verse 4 to 5, tingnan lang po natin, Pahayag chapter 2, verse 4 to 5. Sa Pahayag chapter 2, verse 4 to 5, ganito ang sabi, ngunit ito ang ipinagdarandam ko sa iyo. Ano yung kasunod? Pahayag chapter 2, verse 4. Pahayag chapter 2, verse 4, sulat po sa Efeso. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. So nakita nyo ba may panlalamig? Sa relasyon po panlalamig ka na. Ano ibig sabihin nun? Nawawalan din po yung pagmamahal. Di ba? Ano ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin dito, ang salita ng lalamig, simple lang. Wala ka ng init na nararamdaman na mahal sa Kanya. Sabi rito, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Sabi ng Diyos, nagdaramdam ako sa iyo. Ano ibig sabihin na nagdaramdam? Nagtatampo. Ano ibig sabihin? Nagseselos na siya. Hello? Sabi rito, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Ano yung kasunod? Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alam mo dati,
mainit ka sa Panginoon. Amen po ba? Mainit ka kahit may pagsubok ka na dinadaanan, mainit ka pa rin na nagtitiwala sa pangako ng salita ng Diyos at sa ating Panginoon sa Kristo. Dati, yung buhay mo, kahit na umuulan, naglalakad ka, pumupunta ka sa church dahil gusto mo na sambahin ang Diyos sa buhay mo. Dati, yung buhay mo, kahit konti lang yung pera mo, pero gusto mong makatulong sa gawain ng Diyos, nagbibigay ka dahil mainit ka at nararamdaman mo ang init ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Dati yun tayo. Tama po ba? Pero ngayon, ano sabi? Nalalamig ka na. Ala ka ng gana. Tama po ba? Ala ka ng gana. Ala ka ng ganang magbasa ng Biblia. Ala ka ng ganang manalangin. Ala ka ng ganang hindi ka na excited. Ala ka ng ganang pumunta sa church. Wala ka ng ganang maglingkod sa Panginoon. Gusto mong gawin yung mga bagay na ginagawa mo na lang na makakasaya sa sarili mo. Dahil nalalamig ka na sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Nalalamig ka na sa akin eh. Nagdaramdam ako sa iyo, anak. Nalalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. The keyword is love. Pagmahal mo ang Diyos sa iyong buhay, kahit na ho, ano pa yung daanan mo sa buhay mo, hindi ka manlalamig. Dahil alam mo na mayroong Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Kapag hindi mo na mahal ang Diyos sa buhay mo, marami ka ng reason. May gagawin po ako. Wala po akong time. Puro na lang reason tayo sa Panginoon. Kasi nga, nanlalamig ka na. Ano ba yung nangyayari sa isang relasyon? Kapag ang isang relasyon ay naramdaman na ng isa sa kanila ang panlalamig, unti-unti na ho na may pagbabago sa kanilang relasyon. Amen po ba? Alam nyo, ano ang problema? Expectation. Yung standard na meron ka, hindi mo nakakamit. Pero hindi ganun yung totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay pagmamahal na walang kondisyon. Amen po ba? Ang pag-ibig ay matyaga, mapaghinuhod. Di ba? Hindi gumagawa ng masama. Ang pag-ibig ay ganito, ang pag-ibig ay ganon. This is a positive adjectives na dapat na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag-ibig. Kaya sabi ni Jesus Christ, dito sa church ng Efeso, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang suggestion niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una, pinapagawa, gawin mo uli yung ginawa mo nung una. So pag nanlalamig ka pala, kung ano yung una mong ginagawa, gawin mo. Amen po ba? Pag nanlalamig ka, noon hindi ka nanlalamig eh. Bakit? Nagbabasa ka ng Bible eh. Araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Araw-araw nagpe-pray ka. Tuwing linggo, nag-church ka sa Panginoon. Nagbibigay ka ng time sa paglilingkod sa Lord. Tapos hindi mo na ginawa ngayon yon, nanlalamig ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, gawin mo uli kaya yon. Hindi ka kaya mag-init. Tama po ba? Sa relasyon, ano yung sabi? Gawin mo kaya yung dati mong ginagawa. Nung nililigawan mo siya, ligawan mo kaya uli siya ngayon. Di ba? Kasi nung nililigawan mo, ano yon? Susungkitin ko ang bituin. Di ba? Aakyatin ko ang kalawakan. Di ba? Alam mo nang niloloko ka, nagpaloko ka pa eh. Di ba? Pag ako na pangasawa mo, di ba? Tatawirin ko. Napakaraming mga hyperbole na sinasabi sa panliligaw. Pero dahil meron ka ng binhi ng pagmamahal, oo nga para bang hindi nakapaniwala ka pa, di ba? Pag ako na pangasawa mo, bibili ka ng apple, di ba? Kung mag-asawa na kayo, kahit apple na isa, hindi ka maibili. Di ba? Minsan, pero ano sabi? Kung gusto mo ngayon, kung nalalamig ka, balik mo yung dati mong ginagawa. Tama po ba? Parang yung nagustuhan mo yung, sa mga lalaki, nagustuhan mo yung babae. Di ba? Kahit kinakabahan ka, sasabihin mo,
Miss, pwede ba makipagkilala? Di ba? Ganun yung ginagawa mo di ba? Tapos pag nagkakilala kayo, gumagawa ka ng paraan para makilala mo siya ng lubusan kahit na pambakon mo na lang, binibili mo pa ng bulaklak, di ba? Bulaklak na plastic, lahat ginagawa mo. Di ba? And then, na-develop, nagkakilanlan, di ba? Kung pinasal na kayo, konting lumamig ng lumamig, ang sabi, ibalik mo yung dati mo. Kung paano mo siya nakilala, gumawa ka ng pagkakilala, pagmamahal sa Kanya, gawin mo yon. Sa Panginoon, yun din yung sinasabi sa atin. Kung nalalamig ka, balik mo ang dati mong ginagawa sa Panginoon. Gumagawa naman palagi ang Diyos sa atin Ang problema nga, tayo yung hindi nakakaramdam ng ginagawa ng Diyos. Bakit? Kasi nga, nalalamig tayo. So mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Ang church ang tumutulong upang ma-rekindle ang fire ng pagmamahal mo sa ating Panginoon Diyos. By His Word na pinapangaral dito at sa mga dapat pa nating gawin. So that is typology na sinasabi ni Haring Solomon. Ang sinasabi ni Haring Solomon, maliwanag. Kung nalalamig ka sa panahong iyon, kapag mayroon kang kasama sa paglalakbay, kapag mayroon kang asawa, may nagpapainit sa iyo. Ganon din po sa ating pagiging isang iglesia. Tayong lahat ay nagtutulungan upang mag-umapoy sa puso natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So kapag ba nangyari yung ganong mga bagay, nangyayari po ba yung sinasabi ko na nagkakaisa tayo sa ating pananampalataya, nagtatagumpay tayo bilang isang iglesia? So, nagtatagumpay po. Kaya dapat makita natin, mahirap po na maging isang Kristiyano na nag-iisa. Mahirap na lumilipas ang buong isang linggo nang hindi ka na ikipag-participate saan? Sa ganitong uri ng pananambahan or else sa mga bagay na pwede nating i-contribute sa gawain ng Panginoong Diyos upang tayo ay magkaroon ng paglago sa ating pananampalataya kay Kristo. Kapatid, gusto ko na ilapat itong ating pag-aaral sa personal na katanungan natin sa ating sarili. Kapag nag-iisa tayo, meron ba tayong naiisip, nagagawa na pwede sa atin na maging daan para mahulog tayo sa kasalanan o kaya naman ay malamig tayo sa Panginoon Diyos? This is a private life ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung nag-iisa ka, meron ba na nagiging dahilan nagiging dahilan dahil lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, kaya nahuhulog ka sa kasalanan at nalalamig ka? Kayo po ang nakakaalam niyan at ang Panginoong Diyos. Pero this is the message ng ating Panginoong Diyos na siyasatin natin yung sarili natin. Sa publiko na pamumuhay natin araw-araw, meron ba na nagiging dahilan kung bakit tayo nahuhulog sa kasalanan o nalalamig sa ating pananampalataya? Kamusta ka sa trabaho mo? Kamusta ka sa eskwelahan mo? Kamusta ka sa pamilya mo? Kamusta ka sa paikipagkaibigan mo? Meron bang mga nagiging dahilan kung bakit ka nanlalamig at kung bakit ka nahuhulog sa kasalanan? Kung meron, this is the time na dapat nating sabihin sa Panginoong Diyos, Lord, tulungan niyo po ako na magtagumpay dito. Dahil alam ko, hindi mo kalooban na gawin ang mga bagay na ito. Whether it is a private and public, may mga cause ng panlalamig at pagkahulog natin sa kasalanan. And I tell you the truth, kapag ang isang Kristiyano ay wala ng desire sa pananampalataya kay Kristo sa gawain ng Panginoon sa mga bagay na espiritual, that is the mark na ang taong iyon ay nanlalamig na, nahuhulog na sa kasalanan. Don't hide yourself sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Napakasarap isipin na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin. Napakasarap pang hawakan
yung lalaki na inyong tinawag, hinirang, at gumawa kayo ng maraming bagay na mapakahalaga para sa Kanya, ay nagtuturo sa amin ngayon mula sa inyong inspiration ng Banal na Espiritu kung bakit niya naisulat ito. This is your word, O God, na sinasabi niyo sa amin ngayon. Na possible na mayroong pagkahulog o nahuhulog sa kasalanan na meron na nanlalamig sa kasalanan. Nanlalamig dahil sa kasalanan. Panginoong Diyos, this is the time to help us, Lord, sa buhay naming lahat ngayon. Na Panginoon, wala pong ibang solusyon, kundi tingnan namin ang ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Si Jesus ay namatay roon para sa aming kasalanan, nabuhay para sa aming kaligtasan. Yung tagumpay na kailangan namin ay na kay Kristo. Nasa Kanyang salita, nasa Kanyang banal na Espiritu. At Lord, tulungan niyo na saliksikin niyo po sa katotohanan ito ang aming mga buhay ngayon. Lord, sa pamumuhay namin, sa pribadong buhay namin, o sa panghayag o publikong buhay namin, Lord, baka meron po kayong nakikita sa aming lahat ngayon na nagiging dahilan ng hulog sa kasalanan o pagkahulog na maaaring mahulog sa kasalanan o maaaring manlamig, Panginoong Diyos, sa relasyon namin sa inyo o sa sino mang mga mahal na dapat na binibigyan namin. Lord, tulungan niyo po kami sa oras na ito, Panginoong Diyos. Tulungan niyo na siyasatin ang sarili namin. Mga kapatid, as I close this sermon, maaari ba dyan sa kinauupuan mo, kausapin mo yung Panginoong Diyos. Nagdi-deal siya sa ngayon, nakikiusap siya. Nangungusap siya sa iyo ngayon, kausapin mo siya, sabihin mo sa Panginoong Diyos kung ano ang mga nagiging dahilan, kung bakit may panlalamig, kung bakit may pagkahulog o maaaring mahulog sa kasalanan. This is the time para kausapin mo ang ating Panginoong Diyos. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating